Nasa oras po 6:41. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ito pang programang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Hindi pa sana ako mag-i-start ng program, magbabasa muna ako ng screenshot. Kumusta po kayo ngayong mainit na hapon, no? Gabi na pala, no? Mainit ang politika, mainit ang showbiz, no? Dahil si Anthony, hindi po si Katunying ha. Usaping Anthony, Maris at Rico at ano pa yung isa pangalan? Jamela, no? Hindi ko po nabasa yung screenshot pero ang sinasabi doon ang nabasa ko lang ay merong mga screenshot na kumakalas posted ng isa ka sa involved. Usapang Legal. Bagaman at hindi po talaga sila ang tatalakay natin. Ang tanong ay may kaso ba ang pagpo-post ng screenshots, no, ng private conversation? Kasi common po ito, no? Ano, hindi ka magbabayad, ipopost ko ito. O ikaw ba, hindi mo tatantanan ng asawa ko, ipopost ko ito. Di ba usually ganyan po ang mga panakot sa atin? Usapang Legal. That is of course, pag nagbigay ka ng bala na pwedeng ipanakot sa iyo, no? Ginagamit bang pang blackmail? Paano kapag ka ikaw, no? Ikaw ay wala ka namang intensyon na iba, wala ka namang sinisiraan, pero yung mga private conversation mo, no? Biglang ipinost sa social media. Ikaw ba may remedy na available? Usapang Legal. Actually po, wala pong direktang batas na nagbabawal sa pag-screenshot ng mga usapan sa group chat o kaya inyong usapan, no? Wala pong exact, no, particular na batas, no, na nagbabawal dito. Pero, no, 'yun pong usapan, no, mga private na conversation, especially 'yun pong may mga personal and sensitive personal information, no, ay iba pong usapin ito dahil kapag ka po merong mga impormasyon, personal data and sensitive personal information, no, ay maari pong pumasok doon sa pag-violate sa Data Privacy Act noong 2012 ba ito? May katagalan po kasi ilang taon to bago na lagyan ng implementing rules and regulation yung 10173 o yung Data Privacy Act. Usapang Legal. Kapag ka po nakakasira ng reputasyon yung ilalabas mong private conversation, yung screenshot ng private conversation, abay maari pong magkaroon ka ng pananagutan. Even assuming, no, na totoo na meron ngang ganong pangyayari. No? Kaya po ingat-ingat din. Sabi nga nila, think before you click. Usapang Legal. Or think before you post, no? Nag-a-apply ba dito yung attorney? Wala naman silang pakialam kasi my wall, my rules. Tama ba ito, no? Ikaw ba ay untouchable? Dahil attorney, meron naman akong meron akong freedom of expression, no? Karapatan ko po ito na maghinga ng aking salooban o magpahayag ng aking nararamdaman. Tsaka wall ko naman po ito, pakialam po nila. Di ba? Ito ba ay absolute? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Bumabasa po ako dyan na serious. Kaya marami pong mga conversations o marami pong mga hindi conversation, messages na mapapansin ninyo bagaman at hindi ninyo makikita sa DZRH TV4K livestream bilang comment o kaya sa DZRH News or DZRH News Television o kaya naman sa Dos Compañeras. Kumukuha po ako ng mga questions or binabasa ko po yung mga questions sa DZRH text line. Gayun din, no, yung mga private messages niyo sa akin. Although minsan kapag ka po kayo ay gusto ninyong magstay anonymous,
sabihin niyo po kaagad, hindi yung late na, dun sa dulo ay late na bago ko nabasa ang inyong pakiusap. So, as much as possible, hindi ko na lang po binabasa kasi baka mamaya, no, meron palang pinag-iingatan. Hindi ko na lang po binabasa yung surname para then to keep the identity, ano, dahil halimbawa, sasabihin ko na Rina, ay hindi marami namang taong Rina ang pangalan, hindi po ba? Usapang Legal! Bago po tayo magpatuloy, magandang gabi po muna sa inyong mga nanunood sa atin sa DZRH TV 4K livestream. Magandang gabi sa iyo, Marcelo MC, J. Acelo, Gael Enriquez, Joy Garimbao, Dante Bardaloza, Aunt May. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Yes, it is hump day. No, nasa gitnang araw. Magandang gabi po sa inyo, Miss Chara Abraham, Eds Maglakas, Odette Oxalas, Villata Montecalvo Sembrano. Ganyan sa iyo, Kenneth Arevalo, si Gemaline Nabos Cruzado. Ay, kamag-anak ko ito si Gemaline. Magandang gabi sa iyo, Miss Charo Abraham, si Ma'am Grace Recta, Tita Ami Miraflor Garcia, Jericho Ferrer, Mami Belen Rivera at Mierna de la Cruz. Ganyan din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano. At isa pa rin nanonood sa atin sa Hong Kong, Valentino Milena Poncia. Magandang gabi din sa inyo, Tito Oni and Jairus dyan sa Malibago, Torrijos, Marinduque, gayon din Tita Meli. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Ayan, sino ba ang nakabasa na ng screenshot dyan? Hindi ko alam pero ang nakita ko, meron pong pictures, no? Bagaman at naka-blur, yung mga mukha, pero clearly identifiable kung sino ang mga ito. So, ang tanong, maari bang magkaroon ng pananagutan, not necessarily sila, kundi ang sino man na nagpo-post, no, nagpo-post at ng screenshot ng conversation, ng private conversations ng dalawang tao. Usapang Legal! Okay, meron ba daw kulong? Actually, sa ilalim po ng batas, kapag ka po gumamit ka ng ganito yung screenshot, ipinost mo, merong personal information and sensitive personal information, ito po yung tinatawag na processing, yung pagpo-post at paggamit ng mga personal and sensitive personal information, no? Ito po yung tinatawag na processing at sa ilalim po ng Data Privacy Act, meron po itong multa mula 500,000 pesos hanggang 2 million pesos dahil ito yung tinatawag na unauthorized processing, no, ng personal at sensitive personal information. Mas malaki po actually ang parusa kapag sensitive personal information. Ayan, di ba? Akala nyo yun? Usapang Legal! Although, ang intention po talaga ng batas ay yung proteksyonan ang mga pribadong individual, no, laban sa mga kumbaga ay paglabag, no, ng mga nasa gobyerno na sila yung mas madaling maka-access o may access sa ating mga personal na impormasyon dahil sa kanila tayo nagsasabit ng mga dokumento, hindi po ba? Kagaya na lang pag ikaw ay pupunta sa ibang bansa, mag-fill out ka ng yung egov.ph, di ba? Gael Enriquez, nung umalis ka, di ba, nag-fill out ka ng ganon, no, na eventually nagkaroon ng na-hack at na-leak ang ating mga impormasyon. O kaya naman mag-a-apply ka ng SSS o loan application o sa kung ano man, di ba? Ang mga nasa gobyerno, especially yung may access sa ganito, sila yung usually nagpa-process ng mga ganitong impormasyon. At kung hindi pa legitimate ang purpose ng processing, nagkakaroon po ng liability. But the question is, nag-i-extend ba ito sa mga pribadong individual? Kung yung asawa mo, no, ay nagloloko, na-access mo yung kanyang ang tawag doon, yung kanyang messenger, ini-screenshot mo ngayon, kakasuhan kita. Nagloloko ka pala, kakasuhan kitang adultery o concubinage. Akala mo naman, yun na yun, no? Maaari ka bang makasuhan? Or maaari ba itong mga screenshot na ito, maaari bang gamitin mo laban sa iyong asawa o laban sa ibang individual na nag-violate ng iyong karapatan? Usapang Legal!
pinagchismisan ka ng dalawang tao, may nag-leak ng kanilang chismisan sa kanilang messenger. Paano na yung sinong may liability dito? Kung halimbawa siniraan ka nga doon sa kanilang usapan, no? Nag-leak, pwede mo bang gamitin itong screenshot na ito para kasuhan ng dalawang taong nag-uusap o nagchichismisan tungkol sa iyo? O kaya naman, no, yung dalawang taong nag-uusap na yun na ini-screenshot ang kanilang conversation, pwede ba silang magsampa ng kaso laban doon sa nag-screenshot at nagpakalat ng kanilang private conversation? Usapang Legal! Yan po ang tinatalakay natin tonight. Kaya naman, bago na ang relo dito sa atin. Nagulat ako, bago na ang relo. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, ganyan sa DZRH News Television bilang private comment, at sa DZRH TV 4K live stream bilang comment din, at sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook pages bilang comment. So ready po akong sumagot ng inyong mga katanungan. Magko-commercial lang po muna tayo sa ating pong pagbabalik. Ang more of that, at syempre pa yung mga nanonood sa atin na hindi pa natin nabanggit, lalong-lalo na sa magandang gabi sa iyo, Odette Taxales. Magbabalik po tayo, lan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo at sasagutin ko ang inyong mga questions. Promise! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung meron bang tulog, meron bang kaso, no? Kapag ka in-screenshot at pinost mo yung screenshot na ito ng private conversation. Ayan. Alam niyo po, no, maaring hindi mag-fall dahil wala namang mga sensitive personal information, nagchichikahan, no? Kasi gusto mo lang i-establish na nagfi-flirt-flirt ang dalawang tao, na naglalandian sa chat ang dalawang tao. Maari pong hindi mag-fall doon sa ating Data Privacy Act or paglabag sa Data Privacy Act. Pero alam niyo po ba, na usually hindi ito common or hindi madalas na nagagamit ng ating mga kababayan dahil parang sabi nga nila, it's a dead provision of the law. Pero sa Revised Penal Code, no, meron pong tinatawag na discovering secrets through seizure of correspondence. O di ba, hindi ito common dahil po, no, sa ilalim po ng Revised Penal Code, Article 290, meron pong parusang presyon correctional in its minimum and medium periods. That's 6 months and 1 day hanggang 4 years, 2 months and 1 day. Tama ba ako? Nasa ganung period, no? Kapag ka po ikaw ay i-intercept mo yung correspondence, no? So since ito po ay kopong-kopong na batas under sa Revised Penal Code. By the way effective pa po ang ating Revised Penal Code o umiiral pa ito bagaman at 1930s na ba ito, no? Itong lumang batas na ito, pero umiiral po ito kaya lang hindi po masyadong ginagamit itong Article 290 ng Revised Penal Code. Sa amendment ng Revised Penal Code, meron po itong parusa na hanggang fine o multa na hanggang 100,000 pesos. Usapang Legal. Although mas mababa po, no, yung kapag wala namang revelation ng mga secrets, no. Pero hindi po nito sinasaklaw yung halimbawa involving parents and guardians, no, as to their yung kanilang ward o yung kanilang anak, no, o yung person na kumbaga entrusted with the custody of minors, no, with respect to conversations, no. So yun po ang exception dyan. Pero no, may pagbabawal po yung mag-intercept ka ng sulat o correspondence or usapan ng dalawang tao. Usapang Legal.
Hindi natin ito usually nagagamit, pero magagamit po ito sa mga susunod na pagkakataon at i-test itong probisyon ng batas na ito sa mga susunod na pagkakataon because usong-uso sa atin yung pag-screenshot ng private conversation. By the way, kapag ka po dalawang tao lang ang nag-uusap, sila ang nagkukwentuhan, maari pong pumasok doon. May tinatawag po kasing privileged communication, bagaman at ito ay kasama doon sa exception, doon sa libel, ibig sabihin paninirang puri, ibang usapin kapag ka po inilabas na ninyo. Usapang Legal! Yung mere paglalabas po ng mga ganitong conversation. So, kaya nga po, again, mag-ingat-ingat sa paglalabas ng mga conversations, ng mga pag-i-screenshot ng mga bagay-bagay. Pero nagsasabi na, wala naman pong, wala naman pong notice doon na bawal, Kagaya nung halimbawa sa mga email na may mga kumbaga ay merong mga restriction o bawal, ito ay sa pagitan lamang na hindi ko sa pagitan lamang ng sender at ng recipient at hindi pinahihintulutan ang pagkalat nito, Hindi po kailangan ng ganitong notice o ganitong pagpo-post dun sa usually dun sa babang bahagi ng email, usually merong lumalabas na ganun, pero hindi kailangan ng ganun para sabihin na ito ay para lamang sa ating dalawa or para lamang sa pinatutungkulan ko ng email na ito. Usapang Legal! Ed and Daya, magandang gabi. Si Ellie Abanto and Aunt May, magandang gabi po sa inyo. Gayon din sa iyo, Jericho Ferrer. Ayan, nanunood din sa atin. Thank you very much. Kay Albert Maceta ba ito? Good evening. Naghihintay po ulit kami ng panibagong matututunan sa inyo. Lagi po akong nakasubaybay. Maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo. Ba't ba ang labo ng mata ko? Gael Enriquez, Elizabeth Samonte, sabi niya, sana makinig ang mga nakikisawsaw at ginawa pang content ang issue na yun. Okay. Oo nga po, kasi clickbait at saka para pampadami ng kanilang views, para po ma-monetize. Ibang klase po, ginagawang pang-monetize yung mga dapat sana ay pribadong conversation. Usapang Legal! Pinagkakakitaan. By the way, iba pa pong usapin, maliban po doon sa possible criminal liability, ay iba pa pong usapin yung damages. Danyos perwisyo. Kapag ka po napahiya ang isang tao, naglabas ng mga impormasyon other than the criminal liability, iba pa pong usapin yung damages. Take note, lagi pong kakambal ng halimbawa libel o cyber libel ay dahil nga po merong partido na napahiya, ay maaari pong makahingi ng danyos perwisyo yung nabiktima or napahiya dito. Usapang Legal! Ang question ni Ed Endayo ay paano kung may threat ang message? Pwede ba gamitin ang screenshot niya? Yun pong Rodriguez case, nakalalabas lamang po ng ating desisyon, nakalalabas lamang ng ating Korte Suprema. Ang sinasabi po yung video o kaya naman yung screenshot ng conversation ay maaring gamitan bilang ebidensya. So therefore, kung halimbawa po ay pumasok doon sa tinatawag na threat or grave threats na sinasabi po ng ating revised penal code, maari po itong maging pagbatayan or maari po itong maging pag-ugatan ng kasong kriminal at liability sa ilalim po ng revised penal code. Legal! Kaya nga po again, paalala po sa atin, magpadalos-dalos at wag po nating ilalagay sa ating kamay ang batas. May pagkakataon po, nakaargabyado sa atin ang tendency natin, awayin natin at i-post online, Hindi po ito tama,
mag-avail po tayo ng mga remedies na ibinibigay sa atin ng batas at wag po nating ilalagay sa ating kamay ang batas. Attorney Rina, just asking if FB post could be used in civil case. Okay. Sabi ni Marcelo, yes, no? Sa Rodriguez case, ang sabi po ng Korte Suprema, dito po by the way, dito po sa Rodriguez case, no? Yun pong nangyari doon ay tungkol doon sa nagkaroon kasi sila ng impormasyon na itong lalaking ito no ay involved sa trafficking and prostitution and pornography, no. Ang nangyari po ito, yung ating mga otoridad ay nag-create ng bogus account o ng fake account, no, para itingnan kung totoo ngang involved itong lalaking ito, itong si Rodriguez sa kanyang sa mga ipinaparatang sa kanya. Ang nangyari, meron pong 14 anyos na bata na kumbaga ay dinala niya sa isang lugar at pinaghuhubad niya at ginagawa niya kumbaga ay pinagkakakitaan niya. And dahil doon sa fake account na ginawa ng mga otoridad ay na-confirm na totoo ngang involved sa trafficking, prostitution, and pornography itong lalaking ito. And therefore, itong akusadong ito. And therefore, yun pong video at saka screenshot ng conversation, no, yung log sa ng kanilang conversation ay nagamit po bilang ebidensya at napatunayan or nahatulang guilty itong lalaking ito doon sa mga kasong ipinataw sa kanya. Usapang Legal! Or kasong isinampa laban sa kanya. So whether civil or criminal case, no, maaari po itong magamit. But of course, no, meron po yung laging exception kapag ka po illegally obtained, no? Kapag ka po illegally obtained, kagaya na lamang sa kaso ng Zulueta, no? Sa kaso pong ito, merong isang, I think, dentista, basta medical practitioner na meron siyang asawa. Yung asawa niya ay naghihinala na merong illicit relationship si Doc. So, ang ginawa niya, pumunta po siya doon sa clinic ni Doc at doon na-intercept niya ang mga dokumento and messages, no, na nagpapatunay, na nagsasabi na, uy, no, ang asawa ko nga ay meron ngang illicit relationship sa ibang babae, no. Ginamit po niya ito bilang ebidensya ng paghahabla laban sa kanyang mister na medical practitioner. Ayan, ang ini-invoke po ni mister, ni Doc, no, ito ay illegalized, no, evidence. Ayan. 'Di ba? Napakaraming mga kaso, no, sa illegalized evidence. Ang sabi ng Korte Suprema, no, bagaman at kayo ay mag-asawa na, no, hindi ka basta-basta pwedeng mag-barge dun sa opisina niya or kumuha ng kanyang mga dokumento or magbukas ng kung ano man, because sa pag-aasawa ay hindi naman nangangahulugan na isinusuko na niya ang kanyang karapatan sa privacy. Usapang Legal! Actually, ito pong mga kasong ito nasa galing ng pag-aargumento ng inyong abogado. Kaya kapag ikaw ay kukuha ng abogado, dapat ay magaling o marunong, no, mag-analyze ng mga facts at saka alam kung paano gagamitin ng batas. Usapang Legal! Okay. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez. Gayon din si Albert Mazeta. Magandang gabi din sa iyo, Elizabeth Samonte. Magandang gabi sa iyo, Magdalena Martin. Si Leo Havares sa Puerto Princesa City, si Palawan. Nanonood din sa atin. Yidsat pa, sabi niya, paano po, attorney, kung may mga nude pics ng mister na hawak ng misis at ipinasa niya po sa messenger ng mga kamag-anak na babae ni mister. May kaso po ba? Actually, yun pong mga pagpapasa ng mga nude photos other than paglabag po sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, which is a criminal case, no, ay iba pa pong usapin doon sa, no, yung provision or paglabag sa mga provision ng data privacy ng Data Privacy Act, because yung mga pictures, especially yung mga intimate and nude photos, ito po ay processing, no, ng sensitive personal information. Usapang Legal! Attorney, hindi naman impormasyon yun nude pictures yun
pasok pa rin po yun. Alam niyo po ba, pati ang race, religion, education, ano pa ba, yung mga personal na relationships, pumapasok po yan doon. Usapang Legal. Kaya sa halip na magpakalat kayo ng mga ganitong impormasyon, ng mga ganitong screenshot, no, photos and videos, no, mas makabubuti po na gamitin na lamang ninyo ang mga ito, no, sa pagsasampa ng kaso either sa prosecutor's office kung ito ay criminal offense kasi doon po mag-uumpisa sa pamamagitan ng pagpa-file ng complaint affidavit, or kung halimbawa civil case damages, no, meron pong tinatawag na alienation of affection, ano, para sa makahingi ng danyos perwisyo kapag kayong isang tao ay binubuyo mo para i-alienate siya or ma-alienate siya sa kanyang pamilya, yun po, civil case po yun, at pwedeng pagbasihan ng paghingan ng damages. Usapang Legal. Okay, iba pang questions. Magandang gabi sa iyo, si Eduardo Narvaez. Magandang gabi din sa iyo, Jerome Lorenzo. At yung mga nanonood pa sa atin sa DZRH News Television, especially sa iyo, Mirna de la Cruz, Star Between, nanonood sa atin sa Sweden. Usapang Legal. Okay, yung question ni Marcelo M tungkol sa bank manager na nag-release ng milyong halaga ng yun pong kanila ay maaari pong paglabag doon sa patakaran ng bangko. Ibang usapin po yun. Huwag na nating i-discuss kapag ka po may topic na politika nagiging nadidivide po tayo So hayaan na po natin yung iba, no, na mag-usap tungkol sa politika. Magandang gabi sa iyo, Warnie Cabayaw. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Gael Enriquez, mas mabilis kasi mag-click and post, hindi na nag-iisip. Boboy Pertos, magandang gabi sa iyo, and Janet Ku. Ano bang ulam natin dyan? Okay, si Miss Charo Abraham, meron daw siyang message. Paano po kung may sige post using newsfeed and it can cause emotional stress pero di ginagamit true name? Ano yun? Ginagamit ang true name. May sige post using newsfeed? Ano yun? Ano pong ibig sabihin? Nagpo-post na nagpipretend na someone else. Kung damaging po yung pinopost, no, dahil nasisira ang inyong reputasyon o kaya naman ay nasisira ang reputasyon ng iba, maari po ito maging pag-ugatan, no, ng kaso. Depende po sa content kasi maaari pong pumasok doon sa cyber libel kung mapanirang puri, no, o kung mga personal na impormasyon ang inilalabas, pwede pong paglabag doon sa Cybercrime Prevention Act, sa Data Privacy Act. So depende po sa anong content ang inilalabas. Usapang Legal. Now, as to paano ninyo hahanapin kung ito ay poster o kaya ay peking account, meron po kasing means, no, ang ating law enforcers, no, ang NBI Cybercrime Prevention Cybercrime Division at ang PNP. Again din ang National Privacy Commission, meron po silang means o paraan para ma-identify ito. Napakahalaga po na makuha yung URL, no? Kasi meron pong yung mga messages po natin natitrace din po ito kahit na-delete na, no? I think there is merong certain period kung kailan maaari pa din ninyong ma-access or makuha, no, itong yung mga messages na ito or post na ito bagaman at deleted na. So kapag po kayo ay nabiktima ng ganyan, wag po ninyong sisiraan sa social media. Ang gawin po ninyo, i-screenshot po ninyo together with yung kasama yung URL, no? At dumulog po agad kayo either sa pwede pong sa National Privacy Commission o kaya sa Cybercrime Division ng PNP or ng NBI para po agarang matrace ito para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Usapang Legal. Again, wag po kayo makikipagbalitaktakan ng chismis sa online. Bakit? Kasi baka po magkaroon kayo ng liability. Pwede bang kasuhan ang paninira sa iyo sa private message, lalo na sa group chat? Ayan.
Yun pong sa group chat, ibig pong sabihin, no, may elemento na po ng publication, bagaman at hindi whole world ang maaring makabasa nito. Pero kung ikaw ay nasiraan, no, sa group chat, maari pong pumasok ito doon sa tinatawag na cyber libel. Again, no, may karapatan ka na na ihabla, no, yung mga taong naninira sa iyo. Kaya nga po, no, by the way, no, yun pong cyber libel ay kapareho lamang po ng libel. Ang pagkakaiba lang nila ay una, sa libel o yung traditional na libel, nakukumit po ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng print media. Kapag ka po ginamitan na ng internet, ito po ay na-elevate na into cyber libel, no? Pero pareho lang po sila in the sense na yun pong pareho lang po itong paninirang puri. Except na yung pagkakaiba nila ay yung, mas mataas ang cyber libel at yung cyber libel ginamitan po ng modern means of communication or media gamit ang internet. Usapang Legal! Pareho po silang may prescriptive period na 1 taon mula sa pagkukumit or mula sa publication ng malicious imputation of a crime, a defect, or a vice, yung mga papanirang puri. Usapang Legal! Okay, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Yung pong, again, yung pag-screenshot po ng private message ay maaring maituring na processing ng personal data, especially kung may mga identifiable information, no? At yung pag-share nito without the consent noong taong involved doon sa conversation ay maaari po maka-violate doon sa right to privacy ng individual. At again, yung right to privacy po ay iniingatan ng ating saligang batas, yung 1987 Constitution. Ang sinasabi nga po, the Philippine Constitution guarantees the right to privacy of communication and correspondence. Kaya nga po, hindi basta-basta nag-i-screenshot or hindi dapat nag-i-screenshot, no, at ipopost pa online. Magandang gabi sa iyo. Sabi ni Miss Charo Abram, kung nakakapag-cause ng emotional stress, no? Kung yun pong conversation or yung post o yung pinag-uusapan doon ay nagkukos sa'yo ng emotional stress dahil ikaw mismo ang pinatutungkulan at sinisira ang iyong pangalan, no? Maaari pong pumasok ito. Pero kung halimbawa po nai-stress ka dahil may nag-uusap tungkol sa politika, nababasa mo at nai-stress ka doon sa pinag-uusapan nila na wala namang kinalaban sa iyo, ay hindi ka po maaaring magsampa ng kaso. The remedy is, iwasan niyo pong magbasa. Ganyan ang ginagawa ko as much as possible. Iniiwasan kong magbasa ng mga bagay na nakaka-stress sa akin, lalo na kapag kagabi. Usapang Legal! Si Alex Udaundo, happy December po. Pabati po sa lahat. Good day daw. Magandang gabi po sa inyo, Alex Udando. Okay, napakahalaga po ng consent, no? Kung halimbawa po kayo ay may ilalabas na impormasyon. Without consent, maari po kayong magkaroon ng pananagutan sa ilalim ng batas. By the way, kung kayo po ay merong halimbawa intimate moments, no, with your partner, with your wife, with your husband, with your girlfriend, with your boyfriend, kung ano man, no, with your kafling, wag po ninyo, halimbawa nagbigay po siya ng consent para sa recording o pictures nito, no, yung mga sensitive, no, na mga larawan, no? Kung nagbigay po ang inyong partner ng consent dito, ay hindi po ito nangangahulugan na nagbibigay na siya ng consent para i-post o ipasa ito sa iba. Maaari pa rin pong managot doon sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act because, no, ang paglalabas po, consent po sa pagkuha ng larawan o video na ito ay hindi nangangahulugan ng consent, no, para ilabas ito or i-share ito sa iba. Usapang Legal! Magko-commercial po muna tayo. We have some more questions, pero ilan po muna mga paalala. It's 7:15, 16, 17 in the evening. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa RH.
Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin, pwede bang magkaroon ng liability sa pag-share or ng screenshot, no? Pagpo-post ng screenshot ng private conversation. Again, ang binabanggit po natin, no, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maaring magkaroon ng liability, lalo na kung hindi naman identifiable ang mga nandito, no? Pero kung meron pong mga personal na impormasyon, pangalan, pictures, and iba pang mga detalye, no? Even the relationship po, maari pong pumasok dito, no? Revelation ng relationship, no? Ay maari pong magkaroon ng liability. Although the real purpose or the primary aim of the Data Privacy Act is proteksyonan ang mga pribadong individual mula sa invasion ng privacy na mga mula sa mga state actors or mga nasa gobyerno, no, dahil nga po syempre sila yung may kakayanan, pero marami na pong desisyon ang Korte Suprema na pabor doon sa proteksyon ng pribadong individual, bagaman at ang nag-intercept ng mga personal o nag-reveal ng mga personal na information na ito ay ang mga pribadong individual din. Usapang Legal. Meron pong question dito, ang sinasabi niya, saglit lang, mahina ang kalaban. Okay, ito medyo may kahabaan po ang haba ng message niya, pero hindi ko na po kasi wala na tayong oras. Pero sabi niya, is ignoring you intentionally to make you suffer an emotional abuse. I just want to clear some issues, but she refused even if you have apologized several times. Na yung pong ating karapatan na mag-express, magpahayag, ay kasama na po dito yung karapatan na manahimik. Ang karapatan po na magsalita, kasama na din po, binubuo na rin po ito ng karapatan na magpahayag at manahimik na lamang. So, ibig pong sabihin, hindi po ninyo maaaring i-claim na emotional abuse for purposes of filing civil actions, no? O kaya criminal actions in court, no? Dahil yun pong karapatan, kung may karapatan ako na magsalita, karapatan ko din na manahimik when it is not comfortable for me to talk. Ayun. Usapang Legal. Kailan lang ba maaaring emotional abuse na pumapasok doon sa RA 9262 or VAUC? Kung meron kayong meron kayong relationship, married kayo, nasa dating relationship, meron kayong former relationship, no? Yun po, maaari po doon. Pero yung manahimik, I don't think na form of abuse po yun. Maari po sa inyong, kumbaga ay pakiramdam ninyo ay naaabuso kayo. Pero you have to respect na karapatan din ng ibang tao na manahimik because yun yung way niya ng pagdideal ng mga issues for all you know, no? Uncomfortable din para sa kanya ang sitwasyon. Ayan. Usapang Legal. Again, hindi po ito, yung pananahimik ay hindi po maaring pag-ugatan ng kaso. Rudy Valpalma, magandang gabi sa iyo. Alexis Tiger, tama ba yung recording habang nasa investigasyon? Yun pong halimbawa, recording sa barangay, no? Yun po usually ay inire-record talaga. Pero kapag ka po, ikaw, pribadong individual, o kaya ay isa sa mga partido, kailangan po ninyo nahingin ang pahintulot ng bawat partido na involved doon sa conversation, no? Kasi sinasabi po doon sa, maari po kasing pumasok doon sa Wiretapping Act, na pinarurusahan po yung pagre-record ng mga private na usapan, no? So yun po ay kailangan na merong pahintulot ng lahat, no, ng mga partido doon sa mga nag-uusap. Usapang Legal. Attorney, ebidensya po ba yung chat? Mahirap naman pong i-verify. Actually, na-verify po ito, no? Yung ating pong gobyerno at yung mga magagaling, no, sa internet, no, ay maaari pong sa technology ay maaari pong ma-verify ito o maaring ma-authenticate yan. So, sa mga nagsasabing madaling i-edit, totoo po yan, madaling i-edit pero madali din i-verify kung meron kayong kakayanan, no? Pwede bang kasuhan ng nagsasend ng bastos na larawan? Ay,
which makes me remember, no? Meron po meron po tayong isang listener na hindi ko alam kung ano yung kanyang intensyon, na from time to time nagpapadala po siya ng nude photo sa akin doon sa aking Attorney Rina na page. Hindi ko alam, no? Ang ginawa ko, blinak ko na lang. Pero maari mo ba siyang kasuhan? The answer is yes. Kung ikaw ay nababother na nito, no? Dahil anong intention mo para padalan ako ng mga nude photos? Yun pong nasa matao na involved doon o may-ari ng picture na yun ay maari pong magsampa ng kaso laban doon sa nagpapadala nito or gumagamit nito. Usapang Legal. Mga kongresista, dali! Dahil meron daw report si Miss Let Narciso, mga kongresista, bisita ngayon ni PBBM sa Malacanang, RH14. Let Narciso, magandang gabi sa'yo. Good evening, Attorney Rina. Mayroong pagtitipon ang mga miyembro ng Kamara sa Malacanang ngayong gabi. Ayon sa Presidential Communications Office, ang fellowship na ito sa pagitan ng Office of the President at mga kongresista ay matagal nang nakaschedule. Hindi sinabi ng PCO kung ilan ang mga mambabatas na bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nabanggit sina Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Manix Dalipe. Hindi rin malinaw kung mapag-uusapan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nauna ng hinarang ng Pangulo at sinabing hindi susuportahan ng palasyo. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you very much, Let Narciso. Usapang Legal. Ayan po, si mga kongresista ay nagtipon-tipon ngayon sa Malacanang para bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos. Magandang gabi sa iyo, Cherry Terayo. Sabi niya, "Hay nako, attorney, dito sa amin, magkakapatid sa social media, dinadaan pati pag-aaway. Grabe, buti na lang hindi ako mahilig mag-post." Yan, magandang gabi din sa iyo, Alexis Tiger. Parang may nabasa akong bagong batas na pwede maging evidence. Yes, totoo po. It's not really a batas. Ito po ay nasa desisyon. Yun pong Rodriguez case, no? Yun po ang nagsasabi. Di ba pinost ko pa sa aking page, pwedeng gamitin siyang evidence. Pero for illegally obtained evidence, no? For example, doon na lang po sa Zulueta case, hindi po maaaring gamitin kapag ka illegally obtained evidence. Again, pumapasok po yung fruit of the poisonous tree, no? na prinsipyo, no, sa ating Philippine Constitution. Usapang Legal. Or sa mga rights ng accused, di ba? Okay, magandang gabi po muna. Jane, sabi niya, attorney, pwede po ba magkaso dahil po yung bago kong kinakasama ay ginugulo ng dati niyang kinakasama. Salamat po, attorney. Sana po ay mabasa niyo po ito. Sobrang na po kasi ang nararamdaman. Okay, Miss Jane, kung halimbawa yung ginugulo ng dati niyang kinakasama. So, lalaki yung dati mong kinakasama. So, kung lalaki yung dati mong kinakasama at ang nanggugulo yung dati niyang partner at babae ito, ibig sabihin, hindi po ito pumapasok doon sa RA 9262 o VAUSI dahil ang pinoproteksyonan po doon sa VAUSI ay ang babae, no, na merong dating relationship, wife, ex-wife, no, o dating karelasyon, no, yun po ang pinangangalagaan doon o kaya yung kanilang anak. Ayan. Usapang Legal. Ang bilis naman po ng oras. Nagtitingin pa po ako ng mga messages. Gusto ko pong mabasa yung mga messages ninyo. Anyway, yun na lang po. No? Yung advice na lang natin sa ating mga tagapakinig na think before you click. Huwag pong idadaan sa ating mga kamay ang batas dahil yun pong pagkakataon na ito na bumigay tayo dahil sa sobrang inis or sobrang galit natin ay maari po tayong mapahamak. Bakit? Kasi maari po itong pag-ugatan ng kaso laban sa atin. Siyempre ayaw po natin na mabalikan tayo kaya instead na i-post sa social media, mas makabubuti po na tumingin kayo or i-consider ninyo yung mga legal na remedy or legal remedies para hindi naman kayo mabalikan. Kasi kung halimbawa po, no, basta na lamang ninyo i-post. Take note po ha, kapag ka po ganito, maari pong magkaroon ng pananagutan sa ilalim ng batas. Magsama-sama po ulit tayo on Friday. Pag-uusapan po natin sa Friday, no, tungkol doon sa bonus, 13th month pay,
at kung paano ba ito kinukompute. Kapag kayo ay nag-absent, paari ba itong makaapekto sa tatanggapin ninyong bonus or 13th month pay? Yan po at iba pa sa Friday, kaya tune in po again, no? Yung mga napangakuan ko na nababatiin natin tonight, pat hindi ko mabalikan. Hindi ko na mahanap. Ay, ni-screenshot ko po kasi yung mga questions ninyo at saka yung mga messages. Magandang gabi sa iyo, Elisa Bertudo Huerto, gayon din Michael Manalo, Bernardita Carpena, Angel Lagado, thank you very much. At yun pong mga, sino pa ba ito? Yung mga iba pang nanonood sa atin. Thank you very much pa sa panonood. Happy birthday sa iyo, Kisses Hobson, dahil siya ay nagsa-celebrate ng kanyang 19th birthday, Kisses. Yung mga iba pa na hindi ko nabate, sa susunod po ulit na pagkakataon. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto at Ray Taladro. Ako naman po, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga